Ang babaeng yan ay dumalaw lang noon, anak. Hindi siya ang tunay mong ina. Nanigas si Lina sa may hagdanan. Ang kamay ay nakakapit sa kahoy na rehas na para bang kung bibitawan ay matutumba siya. Ang boses ni Doña Rosing Almeda ay malinaw na nagmumula sa kusina, matamis at mahinahon, na para bang may kinukwentong pabula sa isang bata. Ngunit alam ni Lina na walang matamis sa mga salitang iyon. Bawat letra ay parang karayom na tumutusok sa natuyo ng sugat ng kanyang puso. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis sa Melbourne. Nag-aral, nagtrabaho, umiyak sa mga gabing walang kasama. Lahat para sa kanila. Para kay Aya, para kay Marco, para sa pamilyang akala niya ay naghihintay sa kanyang pag-uwi. At ngayon narito siya sa sariling bahay, sa sariling tahanan. Ngunit pakiramdam niya ay estranggero siya sa sariling buhay. Sumilip siya sa tagpuan ng kusina. Si Aya ay nakaupo sa mataas na silyon. Ang maliit na katawan ay halos malunod sa malaking upuan. Ang bata ay abala sa pagkuha ng mga plastik na straw mula sa isang lalagyan. Inaayos ang mga ito ng paisa-isa ayon sa kulay. Ang mga daliri ay maingat at tumpak. Hindi man lang siya lumingon nang pumasok si Lina. Para bang hindi siya narinig, para bang wala siya. Si Doña Rosing naman ay nakatayo sa harap ng kalan. Ang likod ay nakatalikod kay Lina. Nakasuot siya ng mamahaling silk na damit na kulay tsokolate. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Walang kahit isang hibla na magulo. Sa edad na 68, mukha pa rin siyang reyna ng kanyang sariling kaharian. At ang kahariang ito, alam ni Lina ay hindi na niya teritoryo. "Mama, patingin po," sabi ni Aya. Ang boses ay manipis at halos bulong. Itinaas niya ang isang straw na kulay dilaw, inilapit sa mukha ni Rosing. Numiti ang matanda, lumapit sa bata at hinaplos ang ulo nito. "Magaling anak, napakagaling mong bata. Tignan mo, tama ang pagkakaayos. Ma is so proud of you." Natigilan si Lina. Mama. Ang tawag na dapat sa kanya. Ang tawag na pinang-arap niyong marinig sa loob ng 5 taon, ngunit na yon, ang salitang yon ay pag-aari ng iba. Huminga siya ng malalim. Pinilit ang sarili na maging matatag. Hindi siya umiyak. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Kumatok siya sa pintuan ng kusina kahit na bukas naman ito, para lang ipaalam ang kanyang presensya. "Nay!" sabi niya. Ang boses ay pilit na kalmado. "Magandang gabi po!" Dahan-dahang lumingon si Doña Rosing. Ang mga mata niya ay malamig. Pinagmasdan si Lina mula ulo hanggang paa na, para bang may nakikitang dumi sa sahig. "Ah, nandyan ka na pala. Akala ko ba ay nagpapahinga ka na sa kwarto mo?" "Gagawin ko na sana pero narinig ko po ang usapan ninyo ni Aya." Walang kahit katiting na pagbabago sa mukha ng matanda. "Ano? Sinasabi ko lang sa bata ang totoo. Hindi naman siguro masama yun, hindi ba?" Kumuyom ang mga kamao ni Lina. "Nay, alam naman po natin na ako ang..." "Lina?" Putol ni Rosing. Ang boses ay matamis ngunit may nakatagong bakal. "Huwag nating gawing komplikado ang mga bagay. Pagid ka galing sa mahabang biyahe. Kain ka na, may sabaw tayo. Tapos magpahinga ka na. Bukas marami tayong pag-uusapan." Hindi ito imbitasyon. Ito ay utos. Tumingin si Lina kay Aya. Ang bata ay nakatingin na pala sa kanya. Ang mga mata ay malalaki at nagtatanong. Sa isang sandali, tumibok ang puso niya. Baka, sa wakas, may makilala siyang bakas ng kanyang sarili sa mukha ng anak. Baka may maalala si Aya sa mga gabing pinatululog niya ito sa kanyang mga bisig, sa mga kantang inaawit niya, sa mga halik na iniiwan niya sa nito. "Aya," tawag niya. Ang boses ay pumapalag. "Baby, ako si Mommy. Naalala mo ba ako?" Ang epekto ay agaran. Nagdilat ang mga mata ni Aya at sa isang iglap, ang katawan ng bata ay nag-igting. Nagsimima siyang gumawa ng mahinang ingay, isang tunog na parang huni ng ibon na nasaktan, habang ang mga kamay ay nagsimulang iwagayway sa harap ng mukha. "Hindi! Hindi! Mama!" Sigaw ni Aya. Ang boses ay tumataas. Bumaba siya sa silyon at tumakbo papunta kay Rosing. Kumapit sa saya ng matanda habang ang mukha ay ibinaon sa tela. "Mama! Mama! Mama!" Ayan, ayan, mahinahong sabi ni Rosing. Hinimas ang likod ng bata.
Okay lang anak, nandito si mama. Walang mangyayaring masama sa'yo. Tumayo si Lina, ang puso ay dinudurog. Ang sariling anak ay umiiyak sa takot. Sa takot sa kanya. Aya, please! Pakiusap niya, lumapit ng isang hakbang. Hindi kita sasaktan. Mahal kita. Anak, mahal na mahal kita. Ngunit lalo lamang lumakas ang pag-iyak ni Aya. Ang bata ay nagsimula ng kiskisin ang likod sa dingding, paulit-ulit, na para bang may sinusubukang tanggalin sa kanyang balat. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang mga palad ay nakatakip sa mga tainga. Tumigil ka na! Singhal ni Rosing. Ang boses ay biglang naging matigas. Ang mga mata ng matanda ay nagsisilang ng apoy. Nakikita mo ba ang ginagawa mo sa bata? Aalis ka na nga. Lalo mo lang siyang ginugulo. Nay, hindi ko intensyon na hindi kita inaasahan na makikipagtalo ka pa, puto ni Rosing. Binuhat niya si Aya at kahit na matanda na siya, malakas pa rin siya. Aya, halika na anak. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Doon tayo magkukwento. Doon tayo maglalaro. Habang papalabas ng kusina si Rosing na bitbit si Aya, ang bata ay sumilip sa balikat ng lola. Sa maikling sandali, nagtagpo ang mga mata nila. At sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Lena ang isang bagay na mas masakit pa sa takot. Ang pagkakamali. Para bang siya ay isang estranggero, isang taong mapanganib, isang bagay na dapat iwasan. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin, saka lamang pinayagan ni Lena ang kanyang sarili na huminga. Ang tuhod ay nanghina at sumandal siya sa pader. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang bahay na ito, na dating puno ng tawanan at pagmamahal, ngayon ay parang isang museo ng mga alaala na hindi na niya pag-aari. Tumingin siya sa paligid. Ang kusina ay pareho pa rin, ang marble na countertop, ang mga kawali na nakasabit sa dingding, ang maliit na santo sa sulok na may kandilang laging nagdiningning. Ngunit may bago. Sa refrigerator, may mga drawing na nakapaskil, mga kulay na hugis, mga stick figure, mga sun na may ngiti. Mga likha ni Aya. Mga likha na hindi pa niya nakikita. Lumapit siya at hinawakan ng isang drawing. Isang malaking bilog na may dalawang mata at malapad na ngiti. Sa ilalim nakasulat sa sulat kamay ng bata. Si Mama at ako. Parang may pumunit sa dibdib niya. Nandyan ka pa pala? Napalingon siya. Si Marco ay nakatayo sa pintuan ng kusina, nakasuot ng puting damit na may korbata na maluwag na. Ang kanyang muka ay pagod. Ang mga mata ay may mga anino sa ilalim. 5 taon na siyang hindi nakikita ang asawa, at sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya na umaasang may makikita siyang pananabik sa mga mata nito. Wala. Tanging pagod at pagkairita. Marco, sabi niya, ang boses ay pumapalag. Kailan ka pa dumating? Kanina pa, may trabaho ako kaya hindi kita naabutan sa airport. Pumasok siya sa kusina, binuksan ang refrigerator at kumuha ng beer. Kumain ka na ba? Hindi pa. Meron pa namang pagkain, sabi ni Mama, nagluto siya. Binuksan niya ang bote at ininom ang kalahati sa isang lagok. Saka, Lina, huwag mong masyadong ipilit ang sarili mo kay Aya. Kailangan niya ng oras. 5 taon na ang oras na binigay ko, sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Marco, anak ko siya. Hindi ko siya dapat kailanganing pakilalaan. Napabuntong hininga si Marco, inilapag ang bote sa counter. Alam ko mahirap ito para sa'yo. Pero ganito na ang sitwasyon. Hindi ka nakilala ni Aya, kailangan nating dahan-dahan. Dahan-dahan? Marco, naririnig mo ba ang sarili mo? Itinuturo ng nanay mo na hindi ako ang tunay niyang ina. Huwag mong sisihin si Mama, malamig na sabi ni Marco. Inalagaan niya si Aya habang wala ka. Siya ang nagpalaki sa kanya. Siya ang nagpuyat sa mga gabing may lagnat ang bata. Siya ang nandito. Ang mga salita ay parang sampal. Tumikhim si Lina, pinilit na pigilan ang mga luha. At ako? Wala ba akong ginawa? 5 taon akong nagtrabaho doon para sa atin. Para sa future natin. Hindi ba yan binibilang? Hindi ko sinasabing wala kang ginawa. Sinasabi ko lang na... Huminto siya.
Kinamot ang likod ng ulo. Ang hirap ng sitwasyon, Lina. Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Subukan natin. Pakiusap niya, lumapit. Sabihin natin kay Aya kung sino ako. Unti-unti. Hindi naman kailangan ngayon agad. Pero pwede nating simulan. Tumingin si Marco sa kanya at sa mga mata niya, nakita ni Lina ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito pag-asa. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pag-aatubili. Parang may itinatago. Bukas na lang natin pag-usapan. Sabi niya, ininom ang natirang beer. Pagod na ako. Kailangan ko magpahinga. At umalis siya, iniwan siyang mag-isa sa kusina. Nang mga sandaling yon, narinig ni Lina ang mahinang pag-iyak mula sa itaas. Si Aya, ang kanyang anak ay umiiyak at hindi niya ito kayang aliwin. Napayuko siya, ang mga luha ay sa wakas ay bumagsak. Hindi siya umiyak nang malaman niyang hindi siya makakauwi para sa kaarawan ni Aya noong una. Hindi siya umiyak na mawalan siya ng ina sa Melbourne, mag-isa sa ospital. Hindi siya umiyak nang sabihin sa kanya ng mentor niya na maaring hindi na siya makabalik sa Pilipinas dahil sa mga komplikasyon ng kanyang visa. Ngunit na yon, sa sariling bahay, sa kusina na dati niyang pinaglutuan ng almusal para sa pamilya, umiyak siya. Umiyak siya ng tahimik. Ang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng counter. Ang mga balikat ay nanginginig. May narinig siyang mahulog sa sahig. Isang papel, tumingin siya, at nakita niyang naiwan ni Marco ang isang sobre sa counter. Marahil ay nahulog ito sa bulsa niya. Dahan-dahan niyang pinulot, at nang makita ang laman, natigilan siya. Bank statement. Hindi ito ang kanilang pinagsamang account. Ang pangalan sa itaas ay kay Bianca Santos. Binuksan niya ito, ang mga kamay ay nanginginig. Ang mga numero ay malinaw, malalaking halaga, buwan-buwan, sa loob ng 2 taon. Ang kabuuan ay umabot sa milyon-milyong piso. Sino si Bianca Santos? Bakit naglilipat ng pera si Marco sa kanya? Mayabag na narinig siya mula sa hagdanan. Mabilis niyang itinago ang statement sa bulsa ng kanyang damit. Pinunasan ang mga luha. Si Rosing ay bumababa, ang mukha ay seryoso. "Nandito ka pa pala," sabi ng matanda. "Akala ko ba ay magpapahinga ka na?" "Malapit na po," sagot ni Lina. Ang boses ay pilit na matatag. "Inaayos ko lang ang mga gamit ko." Tumingin si Rosing sa kanya ng matagal, na para bang may hinahanap. "Oo nga pala, sa dating silid ng kasambahay ka ilalagay. Naayos ko na yan para sa'yo. Sana ay komportable ka?" Ang silid ng kasambahay. Ang maliit na kwarto sa tabi ng labahan, na may sirang bentilador at amoy lumang kahon. Ang silid na inilaan para sa mga taong naglilingkod sa bahay. "Salamat po," sabi ni Lina. Ang mga ngipin ay nagdidikit. "Pero hindi ba may ibang kwarto pa naman?" "Puno lahat. Ang kwarto mo dati ay ginawa ng playroom ni Aya. Ang kwarto ni Marco ay ginagamit niya. Ang guest room naman ay may inaayos na gamit." Numiti si Rosing, at ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "Kailangan mong intindihin, Lina. 5 taon kang wala. Ang bahay na ito ay natutong mabuhay nang wala ka." Ang mga salita ay mabigat, puno ng kahulugan. Hindi ito basta impormasyon. Ito ay isang babala. "Naiintindihan ko po," sagot ni Lina. Ang kamay ay nakakapit sa bank statement sa kanyang bulsa. "Salamat po sa pagpapaalala." Tumango si Rosing at umakyat sa hagdanan. Iniwan siyang mag-isa. Tumayo si Lina sa gitna ng kusina. Ang puso ay parang martilyo sa dibdib. Ang gabi ay hindi pa tapos. Ang sakit ay hindi pa natatapos. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbago sa kanya. Kinuha niya ang bank statement sa bulsa. Tiningnan muli ang pangalan, Bianca Santos. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Ngunit alam niya na ang pangalang ito ay may kahulugan. Isang kahulugan na maaring magpaliwanag sa lahat. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisingi, naramdaman ang hapdi. Hindi siya susuko. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Para kay Aya. Para sa kanyang anak.
Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, patungo sa maliit na silid na inilaan sa kanya. Ngunit bago siya pumasok, tumingin siya sa dulo ng hallway, sa kwarto ni Aya. Ang pinto ay sarado, ngunit narinig niya ang mahinang boses ng bata na parang may kinakausap. "Mami?" bulong niya. Ang salita ay parang panalangin. "Narito na ako. Hintayin mo lang ako." At sa gabing yon, sa maliit na silid na may sirang bentilador, binuksan ni Lena ang kanyang maleta at inilabas ang kanyang laptop. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang bank statement ay nakalatag sa harap niya at sinimula niyang itype ang pangalan ni Bianca Santos sa search engine. Ang paghahanap ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng kanyang isip, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Bakit gano'n na lamang ang pagkamuhi ni Rosing sa kanya? At ano ang mga lihim na itinatago ng pamilyang ito? Hindi pa niya alam ang mga sagot. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nalaman ang lahat. Nagising si Lina sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Isang tunog na pamilyar. Ngunit sa bahay na ito, pakiramdam niya ay isang panauhin pa rin siya. Ang maliit na silid na may sirang bentilador ay tila humihinga ng mabigat at ang amoy ng lumang kahon ay nananatili sa hangin. Binuksan niya ang kanyang laptop at muli niyang tiningnan ang bank statement na natagpuan niya noong nakaraang gabi. Ang mga numero ay malinaw, malalaking halaga, buwan-buwan, patungo sa account ni Bianca Santos. Hindi ito basta negosyo, alam niya yon. Narinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto. Ang pamilyar na hakbang, mabigat, may pagmamadali. Si Marco. Bago pa man siya makapag-isip, bumukas ang pinto ng hindi kakatok. "Gising ka na pala," sabi ni Marco, nakatayo sa pintuan na may kape sa kamay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. "Kailangan kong pumasok na maaga, may meeting." "Marco, sandali!" Tumayo si Lina, hawak ang bank statement. "Kailangan nating mag-usap." Tumigil si Marco. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. "Anong tungkol?" Inilahad ni Lina ang papel. "Ito, ang mga transfer kay Bianca Santos. Halos 2 milyon sa loob ng 1 taon. Ano ito?" Hindi ito kinuha ni Marco. Tiningnan niya lamang ang papel na parang basura. "Business investment yan. May pinagkukuhanan kaming project ni Bianca sa marketing." Anong klaseng project ang nagkakahalaga ng 2 milyon sa 1 taon? Hindi nagpatalo si Lina. At bakit sa personal account niya napupunta? Napabuntong hininga si Marco. Ang kanyang panga ay nanigas. "Lina, wag mo nang isipin yan. Nakauwi ka na, di ba? Mag-focus tayo kay Aya." At siya umalis. Iniwan ang pinto na bukas at si Lina na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang papel na para bang ito ang tanging katotohanan sa bahay na puno ng kasinungalingan. Hindi siya sumunod. Sa halip, bumaba siya sa kusina at nakita si Rosing na nag-aayos ng almusal ni Aya. Ang bata ay nakaupo sa mesa, maingat na inaayos ang kanyang mga laruan sa isang linya, isang ritual na pamilyar kay Lina mula sa mga libro at video call. Ngunit hindi siya maaaring lumapit. Hindi pa. "Magandang umaga," sabi ni Lina, pilit na ngumiti. Hindi siya tiningnan ni Rosing. "May ginagawa palang importante sa silid mo kanina. Baka naman nakakalimutan mong may anak ka rito?" Nanatiling kalmado si Lina. "Hindi ko nakakalimutan. Siya ang dahilan kung bakit ako bumalik." Sa wakas ay tumingin si Rosing. Ang mga mata ay malamig at nagsusukat. "Bumalik ka nga." Ngunit tanong, "Anong balak mong gawin?" Hindi sumagot si Lina. Tiningnan niya si Aya na abala sa kanyang mga laruan, tila walang kamalayan sa tensyon sa paligid niya. Sa sandaling yon, may napansin si Lina, isang maliit na folder na nakalabas sa drawer ng lamesita sa may sala. Hindi ito napansin ng iba, ngunit nakita niya ito. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Nagkunwai siyang uminom ng tubig at nang lumingon si Rosing upang pagsabihan si Aya, mabilis niyang sinunggaban ang folder at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Umakyat siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at binuksan ang folder. Ang mga dokumento ay nagsalita sa kanya sa isang wika ng sakit. Petition for guardianship, nakasulat sa malalaking titik. Ang pangalan ni Rosing Almida ay nasa itaas at sa ibaba
Ang pirma ni Marco. Ang petsa, 3 buwan bago ang kanyang pag-uwi. Ang mga dokumento ay naglalahad ng isang plano, isang detalyadong hakbang upang alisin si Lina sa buhay ni Aya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang folder ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Paano nila nagawa ito? Bulong niya si sarili. Paano nila ako binaon habang wala ako? Ang galit ay dumating na parang alon. Mainit, mapait, at hindi mapigilan. Hindi ito ang luha nung nakaraang gabi. Ito ay apoy. Isinara niya ang folder at itinago ito sa ilalim ng kanyang maleta. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Kinuha niya ang kanyang telepon at tinawagan ang numero na alam niya sa puso. Matapos ang 2 ring, sumagot ang isang pamilyar na boses. Lena? Is that you? Dr. Hannah! Sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko ng tulong. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang mentor. Anong nangyari? Are you okay? Hindi alam ni Lena kung saan magsisimula. Ngunit isa-isa, sinabi niya ang lahat. Ang pagtanggap ni Rosing, ang bank statement, ang guardianship papers, ang malamig na sagot ni Marco. Nakinig si Dr. Hannah ng walang patlang, at nang matapos si Lena, may ilang sandaling katahimikan. Lena, I'm so sorry, sabi ni Dr. Hannah. But I'm glad you called. I have a colleague in Manila, Attorney Marquez. She's handled cases like this before. I'll send you her contact. Salamat, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay pumutok. Salamat, Dr. Hannah. Lena, listen to me. Ang boses ni Dr. Hannah ay naging seryoso. The Lena I know doesn't give up easily. You fought for your fellowship. You fought for your patients. Now fight for your daughter. Tumango si Lena, kahit hindi siya nakikita ng kanyang mentor. I will. Matapos ang tawag, tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang babaeng sumalubong sa kanya ay pagod, may mga mata na kulang sa tulog, ngunit may liwanag na nagbabalik, isang determinasyon na hindi pa niya nararamdaman mula nang bumalik siya. Bumaba siya at nakita si Marco na naghahanda ng umalis. Marco? Tawag niya. Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan ko malaman ng totoo. Ang guardianship papers. Bakit mo nilagdaan yun? Tumigil si Marco. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa susi ng kotse. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ngunit nakita niyang nanigas ang kanyang balikat. Anong sinasabi mo? Ang folder sa drawer. Ang petisyon na inihain ni Rosing. Nakita ko ang pirma mo. Bumaling si Marco. Ang kanyang muka ay maputla. Saan mo nakuha yan? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga, bakit mo ginawa yon habang wala ako? Tumayo si Marco. Ang kanyang panga ay nanikas. Hindi mo maintindihan, Lina. Si Rosing, ano? Si Rosing ang nagpilit? Ikaw ang pumirma, Marco. Ikaw ang may kasalanan. Ang katahimikan sa pag-itan nila ay mabigat. Sa wakas, bumuntong hininga si Marco at bumaba ang kanyang tingin. Kailangan kong pumasok. Pag-usapan natin tumamaya. At muli, iniwan siya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanatiling nakatayo. Bumaling siya at nakita si Rosing na nakatayo sa hagdanan. Pinapanood siya. Ang mga mata ng matanda ay walang emosyon, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting may alam. May problema ka ba, Lina? Tanong ni Rosing. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may lason. Tiningnan siya ni Lina ng diretso sa mata. Hindi. Wala akong problema. Ngunit malalaman ko rin ang lahat. At sa sangdaling yon, alam ni Lina na simula pa lamang ito. Ang mga bitak sa pader ng kasinungalingan ay nagsisimula ng lumawak at siya ang magiging martilyo na bubuwag dito. Ang tag-araw sa San Juan ay maalinsangan. Ngunit ang bahay ni Rosing ay parang laging mayilong bumalot sa hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga matang sumusubaybay sa bawat kilos ni Lina. Lalo na tuwing papalapit ito kay Aya. 7 araw na ang nakalipas mula nang matagpuan ni Lina ang folder ng guardianship papers. 7 araw na rin simula nang magsimula siyang magplano. Hindi siya sumugod. Hindi siya sumigaw. Sa halip,
Pinanood niya si Aya, ang paraan ng pag-upo nito sa sulok, ang pag-ikot ng mga daliri sa laylayan ng damit, ang mga mata nitong madalas nakatitig sa kisame na para bang may binabasa sa mga bitak ng semento. Tuwing hapon, pagkatapos ng school therapy session ni Aya, may dala-dala si Lina na maliit na sensory ball. Kulay kahel, may malalambot na spike na pwedeng pisilin. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Umupo lang siya sa sahig, mga 2 metro ang layo mula sa paboritong sulok ni Aya, at pinaglaruan ang bola ng tahimik. Sa unang araw, pinanood siya ni Aya saglit bago bumaling sa dingding. Sa ikatlong araw, napansin ni Lina na sumulyap ang bata sa bola ng 2 beses. Sa ika-5 araw, hindi na umiwas si Aya. Nakaupo itong nakaharap kay Lina, pinagmamasdan ng pag-ikot ng bola sa sahig. Sa ika-7 araw, habang pinipiga-piga ni Lina ang bola, may narinig siyang yabag. Maliit, maangat, parang pusa. Ano yan? Halos bulong na tanong ni Aya. Nakatayo ngayon mga 1 metro ang layo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa bola. Pinigilan ni Lina ang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi siya gumalaw ng bigla. Dahan-dahan niyang inilahad ang bola, palad na nakabukas. Gusto mo bang subukan? Mahinahon niyang tanong, walang pagpilit sa boses. Sandaling nag-alinlangan si Aya. Tumingin ito sa bola, saka kay Lina, saka sa bola ulit. Maya-maya, humakbang ito papalapit. Ang maliit na kamay ay umabot. Hinawakan ng bola at piniga. Natawa ito. Isang maikli matinis na tawa na parang kampanilya. Sa sandaling iyon, para bang may bumitaw sa dibdib ni Lina. 7 araw ng tahimik na pag-upo, 7 araw ng pagpapanggap na abala habang pinagmamasdan ng anak at sa wakas, isang hakbang. Gusto mo bang laruin natin? Tanong ni Lina, pababa ang boses. Tumango si Aya, hawak-hawak ang bola. Umupo ito sa sahig, mga 1 talampakan ang layo kay Lina, at sinimulang pagulungin ang bola pabalik-balik sa pagitan ng kanyang mga kamay. Hindi sila nag-usap. Hindi nila kailangan. Ang tunog ng bola sa sahig, ang tawa ni Aya tuwing nahuhulog ito, ang presensya ng isa't isa, sapat na yon. Ngunit syempre, hindi magtatagal ang kapayapaan. Anong ginagawa niyo? Ang boses ni Rosing ay parang kutsil, yun na bumutas sa katahimikan. Nakatayo ito sa pintuan ng sala, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay malamig na nakatutok kay Lina. Agad na tumigil si Aya. Inilapag nito ang bola at tumayo. Ang mga mata ay bumaba sa sahig. Mama, mahinang sabi ni Aya papalapit kay Rosing. Halika na Aya, oras na para magpahinga. Iniunat ni Rosing ang kamay at hinawakan ito ni Aya ng walang pag-aalinlangan. Bago umalis, lumingon si Rosing kay Lina. Ang ngiti ay matamis, nuit ang mga mata ay parang punyal. Lina, baka mas mabuting iwanan mo na lang ang mga laruan sa mga taong marunong gumamit niyan. Huwag mong guluhin ang iskedyul ni Aya. Hindi sumagot si Lina. Hinayaan niyang lumakad palayo ang dalawa. Ang bola ay nanatili sa sahig, nag-ii siya. Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy na sumisiklab. Isa na namang hakbang. Hindi nila ito mapipigilan. Kinagabihan, dumating ang mga kamag-anak ni Rosing para sa lingguhang hapunan ng pamilya. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkain, inihaw na liempo, panset, lumpiang sariwa, ngunit ang tunay na ulam ng gabi ay si Lina. Totoo pala na bumalik ka na, Lina? Sabi ni Tita Lita, isang matandang pinsan ni Rosing, habang pinagmamasdan si Lina mula ulo hanggang paa. Akala ko ba nasa Australia ka? Nagtatrabaho ka raw doon? Fellowship po, mahinahong sagot ni Lina. Natapos na po. Fellowship. Tumawa si Tita Lita. Ang tunog ay parang kalansing ng bariya. Di ba ang sabi ni Rosing, iniwan mo raw ang anak mo para mag-aral sa ibang bansa? Ang sabi pa nga niya, yung bata daw hindi ka nakilala. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang pisingi. Ang mga mata ng lahat sa mesa ay nakatuon sa kanya. Ang iba ay mausisa, ang iba ay mapanuri.
Nag-aral po ako para sa ikabubuti ng anak ko. Mahinahon niyang sagot, pinipigilan ang panginginig ng boses. Ang fellowship ko po sa Developmental Pediatrics ay para matulungan ang mga batang katulad ni Aya. Ah, ganun ba? Numisi si Tita Lita. Lumingon kay Rosing na nakaupo sa dulo ng mesa. Bakit di mo nalang inalagaan yung anak mo? Ang sabi kasi ni Rosing, parang wala ka raw pakialam sa bata. Pinabayaan mo raw. Naramdaman ni Lina ang pagkipot ng kanyang panga. Tiningnan niya si Rosing. Ang matanda ay tahimik na umiinom ng tubig. Ang mga mata ay walang emosyon, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Hindi po totoo yan, sabi ni Lina. Ang boses ay matatag. Ginawa ko po ang lahat para kay Aya. Ang pag-alis ko po ay... Teka! Biglang tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Tama na. Marco? Nagulat na sabi ni Rosing. Ang baso ay bahagyang tumagtag sa mesa. Hindi ko na kayang manahimik, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Tumingin siya sa mga kamag-anak, saka kay Rosing, saka kay Lina. Si Mama Rosing ang gumawa ng mga kwentong yan. Siya ang nagsabi sa lahat na iniwan ni Lina si Aya. Pero hindi totoo. Marco! Matalim na putol ni Rosing. Ang mga mata ay nagliyab. Anong sinasabi mo? Ang totoo, ako ang nagpadala kay Lina sa Australia. Patuloy ni Marco. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid. Akala ko makakatulong yan sa atin. Akala ko kapag natapos siya, magiging maayos ang lahat. Pero habang wala siya, ginawa ni Mama ang lahat para kalimutan ni Aya ang kanyang ina. Gumawa siya ng mga liham. Mga liham na galing daw kay Lina, pero hindi naman talaga. Para sabihin na hindi na raw babalik si Lina, na ayaw na raw siya kay Aya. Nagkaroon ng katahimikan. Kahit ang mga kutsara ay tumigil sa pagkayod sa mga plato. Kasino, alinan yan! Sigaw ni Rosing. Ang boses ay pumutol sa hangin. Marco, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo sinisira ang pangalan ng sarili mong ina? Kasi pagod na ako, Mama, sabi ni Marco. Ang mga mata ay mapula. Pagod na akong mabuhay sa kasinungalingan. Pagod na akong malaman na ginamit mo ang pagkawala ni Lina para agawin si Aya. At higit sa lahat, pagod na akong makitang sinisisi si Lina sa mga kasalanan ko. Ang mga salitang yon ay parang kulog sa mesa. Tumingin si Lina kay Marco, ang lalaking nagtaksil sa kanya, ang lalaking pumirma ng guardianship papers laban sa kanya. Ngunit sa sandaling yon, hindi niya nakita ang kaaway. Nakita niya ang isang taong tuluyan ng nadurog. Kasalanan ko ang lahat, patuloy ni Marco, ang boses ay paos. Ang relasyon ko kay Bianca, ang mga transaksyon na itinago ko, ang pagpayag kong alisin si Lina sa buhay ni Aya. Lahat yon, kasalanan ko. Pero hindi kasalanan ni Lina na mahalin niya ang anak niya. Hindi kasalanan ni Lina na gusto niyang bumalik. Tumayo si Rosing, ang muka ay namumula. Marco, umakyat ka ng kwarto mo. Na yun na. Hindi, Mama. Unang beses na tumangi si Marco. Hindi na ako aayat. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magpapagagit. Ang mga kamag-anak ay tahimik na nagtitinginan. Ang ilan ay umiwas ng tingin. Ang iba ay tila nahihiya. Si Lina na nakaupo pa rin ay hindi makagalaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ipagtanggol siya ni Marco. Hindi niya inaasahan na aaminin nito ang lahat sa harap ng pamilya. Marco, mahinang sabi ni Lina, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pasensya na, Lina. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko ayusin to. Pero gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Kahit paano, gusto kong malaman ni Aya na hindi mo siya iniwan. Bago pa man makasagot si Lina, tinawag ni Rosing si Aya na nakaupo sa tabi ng lola nito sa buong hapunan, tahimik at nakayuko. Halika na, Aya. Inaantok ka na. Hinawakan ni Rosing ang kamay ng bata. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi kaagad sumunod si Aya. Tumingin ito kay Lina, isang maikli matalim na tingin, bago tumayo at sumunod kay Rosing paa, yat ng hagdan. Hindi nagsalita si Lina, hindi siya gumalaw, pati ramdam niya ang buong mundo ay umiikot sa kanya.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na malinaw. Ang pag-amin ni Marco ay hindi sapat. Hindi ito sapat para burahin ang 5 taon ng sakit. Hindi ito sapat para maibalik ang tiwala ni Aya. Ngunit ito ay isang simula. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Lina sa kanyang maliit na silid. Binuksan niya ang maleta sa ilalim ng kama at inilabas ang isang lumang notebook. Ang notebook na ginamit niya ng fellowship para itala ang mga kaso ng kanyang mga pasyente. Ngayon, ito ang magsisilbing ebidensya. Isinulat niya ang lahat, ang guardianship papers na natagpuan niya, ang bank statement na itinago ni Marco, ang mga testimonial na nakalap niya mula sa mga dating therapist ni Aya, mga therapist na pinaalis ni Rosing dahil hindi sumusunod sa kanyang paraan. Tumigil siya saglit at tiningnan ang kanyang telepono. May bagong mensahe mula kay Dr. Hopper Hannah. Nakausap po na ang abogado. Handa na siyang kumilos. Kailangan mo lang ng sapat na ebidensya. Kaya mo yan, Lina. Napabuntong hininga si Lina. Tiningnan niya ang notebook, ang mga pahinang puno ng sulat, ang mga pangalan ng mga taong handang magpatotoo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa Pilipinas, hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Sa labas ng kanyang silid, may narinig siyang yabag. Maya-maya, may kumatok. Lina? Boses ni Marco, mahina at nag-aalangan. Tumayo si Lina at binuksan ang pinto. Nakatayo si Marco sa labas. Ang mga mata ay mapula, ang mga kamay ay nasa bulsa. Gusto ko lang sabihin, mahinang sabi niya, na handa akong tumulong sa kahit anong paraan. Kung kailangan mo ng ebidensya, kung kailangan mo ng testigo, nandito ako. Tiningnan siya ni Lina ng matagal. Ang lalaking ito ay nagtaksil sa kanya. Ang lalaking ito ay pumirma ng mga dokumento para alisin siya sa buhay ng anak niya. Ngunit sa harap ng hapunan, ito rin ang lalaking tumayo para ipagtanggol siya. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita, tapat na sabi ni Lina. Pero kung seryoso ka, tulungan mo akong iligtas si Aya. Yan lang ang gusto ko. Tumango si Marco. Ang mga mata ay puno ng pangako. Gagawin ko. Ipangako ko. Isinara ni Lina ang pinto at bumalik sa notebook. Sa labas ng bintana, ang buwan ay mataas at ang mga kuliglig ay nagsisimula ng kumanta. Alam ning darating ang mas mahihirap na araw. Alam niyang hindi magpapatalo si Rosing ng ganoon kadali. Ngunit sa unang pagkakataon, may hawak siyang sandata. Hindi ang galit, hindi ang sakit, kundi ang pasensya at ang katotohanan. At handa na siyang gamitin ang mga ito. Umaga noon sa San Juan, at ang bahay na dapat sana'y tahanan ni Lina ay tila isang kulungan na may mga dingding na pumipigil sa kanyang hininga. Nakaupo siya sa maliit na kwarto, ang dating silid ng kasambahay, na may kalat na mga papel sa kama, bank statements, photocopies ng guardianship documents, at isang liham mula sa kanyang abogado. Ang mga ebidensyang ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na sa loob ng 5 taon ay maingat na itinago ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya. Kumatok si Marco sa pinto at bahagyang nagulat si Lina. Nandito ng abogado mo, aniya. Ang boses ay tila may pag-aalala. Pero bago yon, may sasabihin ako. Tiningnan siya ni Lina. Hinihintay ang susunod na salita. Alam kong huli na ang lahat, patuloy ni Marco. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Pero gusto kong malaman mo na handa akong harapin ang lahat. Sa harap ng pamilya, sa harap ng korte, kahit saan. Dahil tama ka, hindi na dapat itago ang katotohanan. May bahid ng pait sa ngiti ni Lina. Sana naman ay sinabi mo yan 5 taon na ang nakararaan. Hindi sumagot si Marco, at sa kanyang pananahimik, naramdaman ni Lina ang bigat ng sandaling yon. Hindi ito ang oras para sa mga pagsisisi. Ang oras na ito ay para sa laban. Pagdating ng hapon, tinawag ni Lina ang isang pagpupulong ng pamilya. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtipon silang lahat sa sala ng bahay ni Rosing. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa hangin. Nakaupo si Doña Rosing sa kanyang paboritong upuan. Ang mga mata ay malamig at matalas, habang si Aya ay naglalaro sa sulok kasama ang kanyang mga blok. Tila walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid niya.
Ano ang dahilan ng pagpupuling na ito, Lina? Tanong ni Rosing, ang boses ay puno ng pakunyari. Sana hindi naman tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Alam mo namang maraming ginagawa si Aya. May therapy siya mamaya. Alam ko, mahinahong sagot ni Lina. At hindi ito walang kabuluhan. Ito ay tungkol sa aking anak. Inilatag niya ang mga papel sa mesa, isa-isa, na parang naglalatag ng mga baraha sa isang laro na hindi maaaring talunin. Ang bank records na nagpapakita ng mga malalaking transaksyon mula sa account ni Marco patungo kay Bianca Santos. Ang guardianship documents na may pirma ni Rosing, mga papeles na nagpapatunay na ang biyena niya ay nag-apply para sa legal custody ng bata nang hindi niya nalalaman. At ang mga testimonial mula sa mga kasamahan niya sa Melbourne na nagpapatunay na siya ay isang responsableng ina at propesyonal. Ano ito? Singhal ni Rosing. Ang boses ay nanginginig sa galit. Paano ka nagkaroon ng mga dokumentong ito? Hindi mahalaga kung paano ko nakuha ang mga ito, sagot ni Lina. Ang boses ay matatag. Ang mahalaga ay ang nilalaman nito. Alam kong sinubukan mong agawin ang custody ng anak ko sa likod ko. Alam kong ginamit mo ang 5 taong pagkawala ko para palayuin si Aya sa akin. At alam kong may kasabot ka, ang sarili kong asawa. Lumingon ang lahat kay Marco, na nakaupo lamang. Ang mukha ay hindi mabasa. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buo at malinaw. Tama si Lina. Ginawa ko ang mga bagay na ito. At handa akong harapin ang mga kahihinatnan. Nagulat ang lahat. Si Rosing ay tila nabigla. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Marco, paano mo nagagawa ito? Ako ang nag-alabe sa'yo, ako ang nagpaaral sa'yo at ako ang nagpaksil sa aking asawa. Putol ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi mo ako kailangang ipagtanggol, Mama. Hindi na. Naramdaman ni Lina ang isang kakaibang emosyon. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang uri ng kaluwagan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may tao nagsasalita para sa kanya. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang mga salita ay hindi sapat. Kailangan niya ng aksyon. Bukas, aniya, ang boses ay malinaw at tiyak. Maghahain ako ng kaso para sa custody ng anak ko. At gagamitin ko ang mga ebidensyang ito upang patunayan na ako ang nararapat na maging ina ni Aya. Napatingin si Rosing sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghamak. Gagawin mo ba talaga ito? Sisirain mo ang pamilyang ito para sa isang bata na hindi ka man lang nakikilala? Siya ang aking anak, sagot ni Lina. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. At hindi ko siya ipagpapalit sa anumang kasinungalingan. Hindi sumagot si Rosing. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng silid. Ang mga hakbang ay mabigat at galit. Naiwan ang sala sa katahimikan at naramdaman ni Lina ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang tamang hakbang. Kinabukasan, dumating ang balita na para bang isang bagyong sumalpok sa kanilang tahimik na mundo. Si Rosing ay nagpakalat ng tsismis sa ospital na si Lina ay gumagamit ng droga, na siya ay hindi matatag sa pag-iisip, na siya ay hindi karapat-dapat na maging ina. Ang mga tsismis na ito ay mabilis na kumalat at sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Lina ay nasa mga labi ng lahat ng tao sa ospital. Ngunit hindi nagpatinag si Lina. Sa halip, humarap siya sa ospital at hiningi ang isang drug test na isinagawa sa harap ng mga saksi. Ang resulta ay malinis at ito ay ipinakita sa harap ng lahat. Hindi ako perpekto, sabi ni Lina sa harap ng mga empleyado ng ospital. Ang boses ay puno ng damdamin. Ngunit isa akong ina na handang ipaglaban ang kanyang anak. At walang tsismis ang makakapagpabago nito. Naramdaman niya ang paggalang ng ilan sa mga naroroon at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ngunit habang pauwi siya, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang abogado. Dr. Rosario, may nalaman ako, sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. Ang bahay sa San Juan, ang bahay na pinunduhan mo, ay isinangla ni Marco ng palihim. Ginamit niya ang pera para sa kanyang relasyon kay Bianca.
Natigilan si Lina. Ang puso ay biglang bumigat. Ang bahay na yon, ang bahay na pinaghirapan niya, ang bahay na dapat sana'y tahanan nila ni Aya, ay ipinagpalit ng kanyang asawa para sa isang relasyon. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang sakit na ito ay isang paalala na hindi na siya dapat manatiling tahimik. Simula ng proseso ng pagbawi ng mga ari-arian. Utos niya, ang boses ay matatag. Lahat ng aking pinundohan, lahat ng aking pinaghirapan ay ibabalik ko. Pagkatapos ng tawag, naupo si Lina sa kanyang maliit na kwarto. Ang mga papel ay nakakalat sa paligid niya. Naramdaman niya ang pagod, ang sakit, ang takot. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na mas malakas. Ang kanyang determinasyon. Tiningnan niya ang larawan ni Aya na nakaipit sa kanyang notebook. Ang bata ay nakangiti. Ang mga mata ay puno ng saya. At sa sandaling ngayon, alam ni Lina na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa bata na yon, para sa kanyang anak. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi ako susuko. Kinabukasan, kasama ang kanyang abogado, pormal na naghain si Lina ng kaso para sa custody ng kanyang anak. Ang mga papeles ay nilagdaan, ang mga ebidensya ay inihanda, at ang petsa ng pagdinig ay itinakda. Sa labas ng korte, tumingin siya sa langit. Ang mga ulap ay tila nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Para kay Aya, sabi niya, ang boses ay puno ng tapang. Para sa atin. At sa paghakbang niya palayo, alam niyang darating ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, handa siyang harapin ito, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na may layunin, may katotohanan, at may pag-asa. Ang araw ng pagdinig ay nalalapit na, at si Lina ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto. Ang dating silid ng kasambahay, na ngayon ay naging kanyang santuwaryo ng paghahanda. Ang mga papeles ay nakalatag sa kama. Ang mga bank statement, ang mga resibo ng pagsasangla, ang resulta ng developmental assessment ni Aya, at ang pinakamahalaga, ang maliit na voice recorder na natuklasan niya sa lumang cabinet ng bahay. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Marahil ay naiwan ito ni Marco noong panahong ginagamit pa nila ito para sa mga meeting. Ngunit ng isang hapon, habang naghahanap siya ng lumang dokumento ng kasal nila ni Marco sa pangalawang drawer ng cabinet, nahulog ito sa kanyang kamay. Isang maliit, itim na aparato na puno ng alikabok at limot. Naupo si Lina sa gilid ng kama. Pinaglaruan ang recorder sa kanyang palad. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis. May kung anong instinct ang nagsasabi sa kanya na huwag itong buksan. Ngunit may mas malakas na boses sa loob niya. Ang boses ng ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Pinindot niya ang play. Sa una walang narinig kun ang mahinang paghinga at kaluskos ng damit. Pagkatapos, isang boses, ang boses ni Rosing, ang pumuno sa kwarto matinis at puno ng lason. Mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa makita-kitang maging ina sa batang ito. Natigilan si Lina. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang suntok sa dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses na iyon na puno ng galit. Ngunit ang marinig ito ngayon, sa recording na may petsa at oras na nakasave, ay parang muling binuhay ang lahat ng sakit na inilibing niya sa loob ng 5 taon. May sumunod pang mga salita, mas malinaw at mas mabigat. Ako ang nagpalaki sa bata. Ako ang naging ina niya. At hindi ko hahayaan na sirain mo ang lahat ng itinayo ko. Pinatigil ni Lena ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwarto ay tila lumiit. Ang mga dingding ay tila gumagapang palapit sa kanya. Ang bentilador sa kisame ay umiikot ng mahina, ngunit hindi nito napawi ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Umupo siya ng matagal, hindi makagalaw. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pagkaunawa. Sa loob ng 5 taon, ang boses na iyon ang humubog sa buhay ni Aya. Ang boses na iyon ang nagturo sa kanyang anak na siya ay hindi kabilang, na ang tunay na ina ay ang babaeng may malamig na mga mata at matigas na mga kamay.
Ngunit sa gitna ng sakit, may kung anong nagbago sa loob ni Lina. Ang mga luha ay natuyo. Ang kanyang panga ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nagliyab na may bagong apoy. Hindi na siya natatakot. Kinabukasan, tinala ni Lina ang recording sa opisina ng kanyang abogado. Si Ate Villanueva, isang babaeng nasa kanyang 50 na may maikling buhok at matalim na mga mata, ay nakinig ng buong atensyon. Nang matapos ang recording, tumingin siya kay Lina na may seryosong ekspresyon. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang recording na ito? Tanong niya, ang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Sagot ni Lina, ang boses ay matatag. Ngunit alam kong hindi ko ito pwedeng itago. Lina, ang recording na ito ay nagpapatunay ng emotional manipulation. Ang mga salita ni Doña Rosing ay hindi lamang banta. Ito ay ebidensya ng psikolohikal na pang-aabuso. Ito ang magiging pundasyon ng ating kaso. Umiling si Lina. Hindi ko naisip na darating ang araw na gagamitin ko ang boses ng biyenan ko para labanan siya sa korte. Ang mga biyenan ay nagiging kalaban sa korte araw-araw, sabi ni Ate Villanueva. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbiro. Ngunit bihira ang kaso na may ganitong kalinaw na ebidensya. Ito ang ating sandata. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na kwarto ni Lina ay naging isang war room. Ang mga papeles ay nakasabit sa dingding, ang mga timeline ay minarkahan, ang mga testigo ay kinontak. Si Dr. Elena Marquez, ang developmental psychologist na sumuri kay Aya, ay nagsulat ng isang detalyadong ulat tungkol sa epekto ng pag-uugali ni Rosing sa identity development ng bata. Ang mga batang may autism spectrum ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Paliwanag ni Dr. Marquez sa isang tawag sa telepono. Ang pagpapalit ng pangalan ng ina, ang pagbabawas sa pagbanggit sa tunay na ina, ito ay nagdudulot ng matinding emosyonal na stress. Ang testimonya ko ay magpapatunay na ang pag-uugali ni Doña Rosing ay nakasasama sa pag-unlad ni Aya. Kailangan kong malaman kung paano ito makakaapekto kay Aya, sabi ni Lina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ayaw kong maging dahilan ng higit pang sakit ang laban na ito. Ang laban na ito ang magiging dahilan ng kanyang kaligtasan, sagot ni Dr. Marquez. Ang isang bata na lumalaki sa isang kapaligiran ng kasinungalingan at manipulasyon ay hindi magkakaroon ng malusob na pag-unlad. Ang pagbibigay sa kanya ng katotohanan, kahit masakit, ay ang tanging paraan upang siya ay gumaling. Isang gabi, habang nag-aayos si Lina ng mga dokumento, narinig niya ang mahinang katok sa pintuan. Binuksan niya ito at natagpuan si Aling Nena, ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa bahay, na nakatayo sa labas na may dalang isang baso ng mainit na gatas. "Ma'am, mukhang hindi kayo natutulog ng maayos," sabi ni Aling Nena. Ang boses ay mahina. "Iniinom niyo po ito." Napanghiti si Lena, kinuha ang baso. "Salamat, Aling Nena. Hindi ko inaasahan na may mag-aalaga sa akin dito." Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Ang mga mata ay may kakaibang liwanag. "Ma'am, alam ko po hindi ko dapat pakialaman ang mga bagay ng pamilya. Ngunit sa loob ng 5 taon, nakita ko kung paano naging ang bahay na ito. Nakita ko kung paano tinuruan si Aya na kalimutan kayo. Nakita ko kung paano kinontrol ni Doña Rosing ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga salitang pwedeng sabihin ng bata. Alam kong mahirap para sa iyo ang sitwasyong ito," sabi ni Lina, ang boses ay puno ng pasasalamat. "Ngunit ang pagtulong mo sa akin ay may malaking kahulugan." "Gagawin ko po ang lahat para sa bata," sabi ni Aling Nena. Si Aya po ay isang mabait na bata. Karapat-dapat siyang lumaki sa isang tahanan na puno ng pagmamahal, hindi ng takot. Kinagabihan, nang maghahanda na si Lina na matulog, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at natigilan. "Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, ihinto mo na ang kasong ito. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para protektahan ang aking pamilya." Naramdaman ni Lina ang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa halip na matakot,
itinago niya ang telepono at huminga ng malalim. Ang mga pagbabanta ay hindi na nakakatakot sa kanya. Ang mga ito ay patunay lamang na si Rosing ay natatakot. Natatakot na mawala ang kontrol. Natatakot na mabuko ang kanyang mga kasinungalingan. Sa araw ng pagdinig, si Lina ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at madilim na palda. Hindi masyadong formal, hindi masyadong kaswal. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi niya nakita sa sarili sa loob ng mahabang panahon. Hawakan ang kanyang bag na puno ng mga dokumento, tumingin siya sa kanyang refleksyon at bumulong, para kay Aya. Sa labas ng korte, nakita niya si Rosing na nakaupo sa isang sulok na papaligiran ng kanyang mga abogado. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling itim na damit. Ang mga mata ay nakatitig kay Lena na may halong paghamak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lena. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng matanda at naumiti. Hindi isang naiti ng pang-aasar, kundi isang naiti ng katiyakan. "Magandang umaga, Doña Rosing," bati niya. Ang boses ay kalmado. Hindi sumagot ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkabalisa. Alam ni Lena na sa araw na yon, ang lahat ay magbabago. Habang pumapasok siya sa courtroom, naramdaman niya ang bigat ng mga dokumento sa kanyang bag, ang recording, ang mga ulat, ang mga ebidensya. Ang mga ito ay hindi lamang mga papel at digital files. Ang mga ito ay ang kanyang katotohanan, ang kanyang laban, ang kanyang pag-asa. Umupo siya sa kanyang pwesto, itinuwid ang kanyang likod at huminga ng malalim. Ang hukom ay papasok na, ang mga abogado ay naghahanda at ang silid ay puno ng tensyon. Ngunit sa puso ni Lena, walang takot. Meron lamang katiyakan. Ang katiyakan ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. "Para kay Aya," bulong niya muli, at sa mga salitang yon, natagpuan niya ang kanyang lakas. Ang silit ng hukuman ay tila lumiliit sa bawat sandali. Nakaupo si Lina sa kanyang pwesto, at ng mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nakakapit sa hawakan ng kanyang bag. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga ebidensya, ang voice recorder, ang mga bank statement, ang guardianship papers, at ang mga ulat mula kay Dr. Marquez. Bawat papel, bawat recording, ay isang piraso ng katotohanang kanyang inipon sa loob ng mga linggo ng paghahanda. Sa kabilat panig, nakaupo si Doña Rosing na may niting puno ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng mamahaling itim na bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado, isang matandang lalaki na may salamin at seryosong muka. Hindi tumitingin si Rosing kay Lina, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang madama ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Si Marco ay nakaupo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Hindi siya lumapit kay Lina. Hindi rin siya lumapit sa kanyang ina. Tila isang stranger sa sariling buhay, isang saksi sa pagbagsak ng kanyang mga kasinungalingan. "Order in the court!" ani ng bailiff, at agad na tumahimik ang lahat. Pumasok ang hukom, isang babaeng nasa edad 50, may matalim na mga mata at seryosong tindig. Umupo siya sa kanyang mataas na upuan at tiningnan ang mga dokumentong nasa kanyang mesa. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, at naramdaman ni Lina ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. "Magandang umaga po sa inyong lahat," ani ng hukom. "Simulan na natin ang pagdinig." Ang abogado ni Lina, si Attorney Reyes, ay tumayo at inayos ang kanyang mga papel. "Your Honor, nais naming ipresenta ang mga ebidensya na magpapatunay na ang aking kliyente, si Dr. Lina Rosario, ay nararapat na maging pangunahing tagapag-alaga ng kanyang anak na si Aya Rosario." Nagsimula ang paglalahad. Ipinakita ni Attorney Reyes ang mga dokumento, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon ni Marco, ang mga guardianship papers na nilagdaan ng walang pahintulot ni Lina, at ang mga ulat mula sa Melbourne na nagpapatunay sa kanyang profesional na kakayahan bilang developmental pediatrician. "Your Honor," patuloy ni Attorney Reyes,
Ang aking kliyente ay gumugol ng 5 taon sa Melbourne upang tapusin ang kanyang fellowship. Hindi niya alam na sa kanyang pagkawala, ang kanyang biyenan ay gumagawa ng mga hakbang upang agawin ang kanyang anak. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang guardianship ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at manipulasyon. Umiling si Rosing. Ang kanyang mga mata ay nagsisilaw sa galit. Your Honor, ito ay kasinungalingan. Ako ang nag-alaga kay Aya sa loob ng 5 taon. Ako ang kanyang naging ina, ang kanyang nag-iisang tagapag-alaga. Manahimik po kayo, Donya. Utos ng hukom. Ang kanyang boses ay matatag. May pagkakataon kayong magsalita mamaya. Napalunok si Rosing. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nanginginig. Pagkatapos ay dumating ang pinakamahalagang bahagi ng pagdinig. Tumayo si Dr. Elena Marquez, ang developmental psychologist na nag-aral sa kaso ni Aya. Siya ay isang babaeng nasa edad 4 na po. May maamong muka at propesyonal na tindig. Hawak niya ang kanyang mga ulat, ang kanyang mga obserbasyon, at ang kanyang mga konklusyon. Your Honor, simula ni Dr. Marquez, ako ay nagkaroon ng pagkakataong obserbahan si Aya Rosario sa loob ng 2 buwan. Ang bata ay nasa autism spectrum, at ang kanyang pag-unlad ay nangangailangan ng espesyal na atensyon at pag-unawa. Tumango ang hukom, nakikinig ng mabuti. Ang aking obserbasyon ay nagpapakita na si Aya ay nakakaranas ng identity confusion. Patuloy ni Dr. Marquez. Tinatawag niya ang kanyang lola na mama, at hindi niya alam na ang kanyang biological na ina ay si Dr. Lina Rosario. Ang ganitong kalituhan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kanyang emosyonal at psikolohikal na pag-unlad. Naramdaman ni Lina ang kanyang puso na lumubog. Ang mga salita ni Dr. Marquez ay nagpapaalala sa kanya ng sakit na dinanas ni Aya, ang sakit ng isang bata na hindi alam kung sino ang kanyang tunay na ina. Sa aking propesyonal na opinyon, patuloy ni Dr. Marquez, ang pagpapanggap ni Donya Rosing bilang pangunahing tagapag-alaga ay nakakapinsala kay Aya. Ang bata ay nangangailangan ng isang matatag at malinaw na relasyon sa kanyang biological na ina upang magkaroon ng malusog na pagkakakilanlan. Umiling si Rosing, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Paano mo masasabi yan? Hindi mo kilala ang apo ko. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpakahirap para sa kanya. Manahimik po, muli ang utos ng hukom. Ang kanyang boses ay mas matindi na ngayon. Tumayo ang abogado ni Rosing. Your Honor, ang aking kliyente ay may karapatang magsalita. Siya ang nag-alaga kay Aya sa loob ng 5 taon, habang ang ina ay nasa ibang bansa. At yan ang eksaktong punto, sagot ni Attorney Reyes. Ang ina ay nasa ibang bansa para sa kanyang propesyonal na pag-unlad, hindi dahil sa kanyang kagustuhan na iwan ang kanyang anak. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na si Dr. Lina Rosario ay nagpadala ng mga liham, ng mga regalo, at ng mga mensahe sa kanyang anak. Ngunit ang mga ito ay itinago ni Donya Rosing. Tumingin si Lina kay Rosing. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ipinadala ko ang mga laruan ni Aya tuwing kaarawan niya, mahina niyang sabi. Ipinadala ko ang mga libro, ang mga damit. Hindi ko alam na hindi niya natanggap ang mga ito. Tumawa si Rosing, isang mapait na tawa. Ang mga laruan? Ang mga libro? Hindi yan sapat upang maging isang ina. Ang pagiging ina ay hindi tungkol sa mga regalo, kundi sa presensya. At yan ang gusto kong patunayan. Sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Gusto kong makasama si Aya. Gusto kong maging presensya sa kanyang buhay, hindi lamang sa mga regalo. Naramdaman niya ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi siya maaring umiyak na yon. Kailangan niyang maging matatag para kay Aya. Your Honor, patuloy ni Attorney Reyes, nais naming ipresenta ang isang recording na nagpapatunay sa emosyonal na manipulasyon na ginawa ni Donya Rosing. Ang silid ay natahimik.
Lahat ay nakatingin sa maliit na voice recorder na inilagay ni Attorney Reyes sa mesa ng hukom. Ang recording na ito ay nakuha ng legal ng aking kliyente, paliwanag ni Attorney Reyes. Ito ay nagpapakita ng mga banta at manipulasyon na ginawa ni Doña Rosing laban kay Dr. Lina Rosario. Pinindot ni Attorney Reyes ang play button. Ang boses ni Rosing ay pumuno sa silid, malinaw at walang alinlangan. Mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa makita-kitang maging ina sa batang ito. Ang mga salita ay tumama kay Lina na parang isang punyal. Naramdaman niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, itinuwid niya ang kanyang likod at hinarap ang hukom. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang recording na yan ay patunay na hindi lamang ako ang biktima ng manipulasyon, kundi pati na rin ang aking anak. Si Aya ay hindi dapat lumaki sa isang kapaligiran na puno ng galit at kasinungalingan. Siya ay nararapat na makilala ang kanyang tunay na ina, at ako ay nararapat na makasama siya. Ang hukom ay tumingin kay Lina. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-unawa. Salamat, Dr. Rosario. Ang inyong mga ebidensya ay malinaw at kapanipaniwala. Umiling si Rosing, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito maaari. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang kanyang mama. Your Honor, sabi ng abogado ni Rosing, ang aking kliyente ay may mga karapatan. Siya ang legal na tagapag-alaga ni Aya sa loob ng 5 taon. At yan ang eksaktong problema, sagot ng hukom. Ang legal na pag-aalaga ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at manipulasyon. Ang recording na ito ay nagpapatunay na si Doña Rosing ay hindi lamang nagtago ng mga impormasyon, kundi nagbanta pa sa ina ng bata. Tumayo ang hukom at ang lahat ay agad na tumahimik. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa bawat isa sa silid na parang tinatasa ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang mga katotohanan. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga ebidensya at pagdinig sa mga testimonya, simula ng hukom, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ito ang aking desisyon. Naramdaman ni Lena ang kanyang puso na huminto. Ang lahat ay nakatingin sa hukom. Ang kanilang mga hininga ay halos hindi gumagalaw. Si Dr. Lena Rosario ay bibigyan ng pangunahing custody ng kanyang anak na si Aya Rosario. Ang guardianship na hawak ni Doña Rosing Almeda ay agad nakakansilahin. Naramdaman ni Lena ang isang alon ng damdamin na bumalot sa kanya. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Dumaloy ang mga ito sa kanyang mga pisingi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kagalakan. Narinig niya ang mahinang hikbi ng isang tao sa likuran, ngunit hindi na ito pinansin. Bilang karagdagan, patuloy ng hukom, si Doña Rosing Almeda ay inuutusan na sumailalim sa psychiatric evaluation upang masuri ang kanyang emosyonal at psikolohikal na kalagayan. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng mga senyales ng manipulasyon at posibleng emosyonal na pang-aabuso. Umiling si Rosing, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ito maaari. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang kanyang mama. Ngunit hindi na siya pinansin ng hukom. Ang pagdinig ay tapos na. Ang korte ay maglalabas ng opisyal na desisyon sa loob ng 5 araw. Salamat sa inyong lahat. Tumayo ang hukom at umalis sa silid. Ang katahimikan ay bumalot sa lahat. Ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng iba't ibang damdamin. Tumingin si Lina kay Rosing na nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Ang kanyang mukha ay putla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang abogado ay nagsalita sa kanya, ngunit tila hindi siya nakikinig. Sa sandaling iyon, nakita ni Lina ang isang matandang babae na nawala ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol, ang kanyang apo. Bakit? Bulong ni Rosing. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit mo ito ginawa sa akin? Lumapit si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit hindi ng panghihinayang.
Hindi ko ito ginawa sa'yo, Donya. Ginawa ko ito para kay Aya. Siya ay nararapat na makilala ang kanyang tunay na ina. At ako ay nararapat na makasama siya. Tumingin si Rosing kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung paano siya alagaan. Hindi mo alam kung ano ang kailangan niya. Marahil hindi ko pa siya lubos na kilala, sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Ngunit handa akong matuto. Handa akong maging ina para sa kanya, sa paraang nararapat sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Rosing. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya. Tumingin siya kay Marco na nakaupo pa rin sa likuran. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Tumayo si Lina at inayos ang kanyang mga gamit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang desisyon ng korte ay isang panalo. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang laban upang makuha ang tiwala ni Aya. Upang patunayan ang kanyang sarili bilang isang ina sa pang-araw-araw na buhay. Habang lumalabas siya sa silid ng hukuman, naramdaman niya ang sikat ng araw na humahalik sa kanyang mukha. Ang langit ay maliwanag. Ang mga ulap ay putla at manipis. Sa kanyang puso, nadama niya ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Para kay Aya, bulong niya, at sa mga salitang yon, natagpuan niya ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang tunay na pagsubok ay darating pa. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi natatapos sa isang desisyon ng korte. Ito ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Isang hakbang na kailangan niyang gawin ng paisa-isa, araw-araw, hanggang sa muling makilala siya ng kanyang anak. 3 linggo matapos ang desisyon ng korte, natagpuan ni Lina ang sarili sa isang ritmo kung hindi pa niya lubos na kilala. Ang mga umaga sa bahay sa San Juan ay hindi na parang isang larangan ng digmaan. Sa halip na mga sigaw at pagtangi, may mga tahimik na sandali na. Mga sandaling pinipili ni Aya na umupo sa tabi niya habang kumakain ng cereal, o mga pagkakataong hinahanap ng bata ang kanyang kamay kapag may kakaibang ingay sa labas. Hindi pa rin perpekto. Malayo sa perpekto. May mga araw na tinititigan siya ni Aya na parang sinusukat kung totoo ba siya. May mga gabing umiiyak ang bata at hinahanap ang pamilyar na amoy ng lumang bahay sa Talisay. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, nanatili si Lina. Hindi bilang isang taong nagmamadaling ayusin ang lahat, kundi bilang isang inang natututong makilala ang kanyang anak sa paraang kailangan ng bata. Ang silid ni Aya ay hindi na ang dating malamig na espasyo. Nilagyan ni Lina ng malambot na ilaw, ng mga una na may texture na gustong-gusto ng bata, at ng isang maliit na sulo kung saan pwedeng magtago si Aya kapag sobra na ang lahat. Hindi niya binago ang lahat ng sabay-sabay. Natutunan niya mula kay Dr. Marquez na ang mga batang tulad ni Aya ay nangangailangan ng panahon upang maging komportable sa pagbabago. Isang umaga, habang naghahanda si Lina ng almusal, narinig niya ang mga yabag ni Aya sa hagdan. Tahimik pa rin ang bata, ngunit hindi na ito kumakapit sa dingding tuwing dadaan sa tabi niya. May tiwala na, unti-unti, palihim, parang usbong na hindi mo napapansin hanggat hindi pa ito namumulaklak. "Good morning, Aya," sabi ni Lina, na may niting hindi natitinag kahit na hindi siya sinagot. Umupo si Aya sa kanyang paboritong upuan. Ang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga laruan sa mesa. Hindi siya kumain kaagad. Madalas siyang maghintay, pinag-aaralan ng pagkain bago ito subukan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Tumingin si Aya kay Lina, direkta, matagal, at pagkatapos, sa isang boses na halos hindi marinig, tulad ng bulong ng hangin sa mga dahon, sinabi niya ang salitang hinintay ni Lina sa loob ng 5 taon. "Mommy!" Tumigil ang mundo ni Lina. Ang kanyang mga kamay na nag-aayos ng tinapay ay nagyelo sa ere. Ang kanyang puso, ang pusong natutong magtiis sa katahimikan, sa pagtanggi, sa sakit, ay tila sasabog sa dami ng nararamdaman. Anong sinabi mo, anak?"
Hindi na inulit ni Aya. Bumalik na ito sa kanyang mga laruan na parang walang nangyari. Ngunit narinig ito ni Lina. Malinaw, hindi malabo. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisingi bago pa niya napigilan. Hindi siya umiyak sa harap ng korte kahit na inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Hindi siya umiyak nung mga gabing mag-isa, siyang umiiyak sa kanyang silid, hawak ang lumang larawan ni Aya. Ngunit sa sandaling yon, sa tahimik na umagang yon, sa salitang yon na tila pinakamaliit at pinakamalaking bagay sa mundo, nabasag ang lahat ng kanyang pinagpigilang damdamin. Opo anak, bulong niya. Pinupunasan ang kanyang luha. Nandito lang ako. Hindi niya nilapitan si Aya. Alam niyang hindi pa handa ang bata sa pisikal na paglapit. Sa halip, umupo siya sa sahig, sa tabi ng mesa, at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng almusal. Ngunit sa pagkakataong ito, may niting hindi niya kayang itago. Ang salitang yon ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pinto na bumukas. Isang tulay na itinayo sa loob ng 3 linggo ng pasensya, ng pag-unawa, ng pagpili na manatili kahit na may mga araw na tila walang pag-unlad. Nang hapong yon, habang natutulog si Aya, tumawag si Lina kay Dr. Marquez. Dr. Marquez, narinig ko po siya kanana. Sinabi niyang mommy. May katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay ang mainit na tinig ng doktor. Lina, alam mo bang gaano ito kalaki? Ang tawag na yon ay hindi lamang pagkilala. Ito ay pagtanggap. Unti-unti, nagiging totoo ka na sa mundo niya. Alam ko po, sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay basag pa rin sa emosyon. Pero hindi ko inakala na ganito pala kasakit. At kasabay noon, kasaya-saya. Ganyan talaga ang pagmamahal ng ina, sabi ni Dr. Marquez. Sakit at saya, magkasabay. At sa paglipas ng panahon, matututunan mong yakapin ang dalawa. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa hardin ng bahay, isang bagong ritual na ginagawa nila tuwing umaga, may napansin si Lina kay Aya. Ang bata ay may dalang maliit na bato, makinis at bilog, na nakita niya sa gilid ng daan. Hindi ito pinakawala ni Aya. Dinala ito sa loob ng bahay, inilagay sa tabi ng kanyang kama. Para saan yan, anak? Tanong ni Lina. Hindi sigurado kung sasagutin siya. Tumingin si Aya sa kanya, at sa pagkakataong ito, may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Kay Mami! Hindi na umiyak si Lina sa pagkakataong yon. Sa halip, numiti siya. Isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, at yumakap sa sarili na parang sinasabing, nandito na ako. Sa wakas, nandito na ako. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang magbago ang mga bagay sa mas malawak na paraan. Nakatanggap si Lina ng tawag mula kay Ginang Mendez, ang HR ng kumpanya ni Marco. Dr. Lina, nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang investigasyon sa mga transaksyon ni Marco ay natapos na. Ang mga ebidensya ay malinaw. Siya ay lumabag sa mga patakaran ng kumpanya at nagkaroon ng mga illegal na transaksyon. Simula ngayong linggo, hindi na siya bahagi ng kumpanya. Hindi nakaramdam si Lina ng kasiyahan. Wala siyang naramdaman, maliban sa isang malamig na katahimikan sa kanyang dibdib. Salamat po, Ginang Mendez. Sana ay maging maayos ang lahat para sa inyo. At para sa inyo rin, Dr. Lina. Karapat-dapat kayo sa kapayapaan. Nang ibaba niya ang telepono, napaisip siya kay Marco. Hindi niya alam kung saan ito ngayon. Kung paano ito nakikitungo sa pagkawala ng lahat, ang trabaho, ang pamilya, ang reputasyon. Ngunit hindi na niya ito pinag-isipan ng matagal. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa sakit na dulot niya. Ang kanyang mundo ay umiikot na kay Aya at sa mga bagong pangarap na kanyang itinatayo. Lumipas ang isa pang linggo. Isang hapon, habang nagbabasa si Lina ng isang libro sa sala, may dumating na sulat para sa kanya. Ang sobre ay payak, puti, na may sulat kamay na pangalan ng isang bata sa sulok. Binuksan niya ito ng maingat. Sa loob, may isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Ang sulat ay maikli, ngunit ang mga salita ay tumago sa kanyang puso.
Salamat po, Dr. Lina, dahil hindi ninyo ako sinuko. Miguel. Naalala niya si Miguel, isang 7 taong gulang na pasyente mula sa kanyang therapy center sa Melbourne. Ang batang may matinding anxiety na sa unang pagkakataon ay tumangging pumasok sa paaralan. Sa loob ng 6 na buwan, nakipagtulungan si Lina sa kanya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga guro. May mga araw na tila walang pag-unlad, ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang bumalik, patuloy na umupo sa tabi ni Miguel, patuloy na nakinig. At sa huli, nagbago ang lahat. Si Miguel na minsang hindi makapagsalita sa harap ng klase ay naging isa sa mga pinakamalakas na boses sa kanilang paaralan. Hawak ang sulat, napagtanto ni Lina na ang kanyang paglalakbay, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagsubok, ay may mas malalim na layunin. Hindi lamang siya bumalik upang makuha ang kanyang anak. Bumalik siya upang maging ilaw para sa mga batang tulad ni Miguel, para sa mga batang tulad ni Aya, para sa mga inang tulad niya na minsang nawalan ng pangalan sa kanilang sariling pamilya. Sa gabing iyon, habang pinapatulog niya si Aya, hinaplos ni Lina ang noo ng bata. Alam mo ba, anak, na may isang batang nagngangalang Miguel na natuto ng lumakas dahil sa akin? At ngayon, natututo akong maging malakas dahil sa iyo. Hindi sumagot si Aya. Ngunit ang kanyang kamay ay gumapang patungo sa kamay ni Lina at hinawakan ito. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Lina, ito ay isang buong mundo. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap si Lina ng balita mula sa Talisay. Si Doña Rosing na inutusang sumailalim sa psychiatric evaluation ay nanatili sa lumang bahay, mag-isa. Ang mga kapitbahay ay nagkwento na madalas itong nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo, naghihintay ng isang taong hindi na darating. Hindi nakaramdam si Lina ng galit. Hindi na. Sa halip, may awa. Isang awa na hindi niya inaasahan. Naway mahanap niya ang kapayapaan, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya ito pinag-isipan ng matagal. May mas mahalaga siyang dapat gawin. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Aya, may sinabi si Lina na hindi niya inaasahang sasabihin. Anak, may plano ako. Gusto kong magtayo ng isang therapy center dito sa Quezon City. Isang lugar kung saan makakatulong ako sa mga batang katulad mo, mga batang kailangan ng dagdag na pangunawa, dagdag na pagmamahal. Tumingin si Aya sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Para sa akin? Tanong nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Para sa'yo, sagot ni Lina. Ang kanyang puso ay lumuluha sa tuwa. At para sa iba pang mga bata, para sa mga batang kailangan ng isang taong hindi susuko sa kanila. Hindi sumagot si Aya, ngunit numiti ito. Isang ngiting totoo, isang ngiting nagpapakita na nauunawaan nito kahit na hindi nito kayang sabihin. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Lina sa pagtatayo ng Aya's Haven, isang therapy center na pinangalanan niya sa kanyang anak. Hindi ito isang malaking gusali. Isang maliit na bahay lamang sa Quezon City, na may maliwanag na mga silid, mga laruan, at isang harden kung saan maaaring maglaro ang mga bata. Ngunit sa loob ng mga dingding na yon, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Pag-asa. Sa araw ng pagbubukas ng center, nakatayo si Lina sa pintuan, hawak ang kamay ni Aya. Sa harap niya, mga magulang na may mga anak na may iba't ibang pangangailangan. Mga batang may autism, may ADHD, may anxiety. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid din ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko susukuan ang inyong mga anak. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang maghintay, ang umasa, ang maniwala na may pagbabago. At alam ko rin na posible ito. Tumingin siya kay Aya, nang ngumiti sa kanya. Isang ngiting puno ng tiwala, puno ng pagmamahal. Mami, sabi ni Aya. Ang salita ay malinaw at puno ng kahulugan. Ngumiti si Lina,
Ang kanyang mga mata ay namumula sa emosyon. Oo anak, nandito ako. At hindi na ako aalis. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lina na ang kanyang paglalakbay, mula sa pagbabalik na puno ng pag-aalinlangan at sakit, tungo sa matapang na paghaharap hanggang sa makamit ang hustisya, ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng mga inang nawala ng pangalan, sa lahat ng mga batang hindi kayang ipagtanggol ang sarili, sa lahat ng mga taong natutong lumakas sa kabila ng sakit. At sa sandaling iyon, alam niya ang kanyang kwento ay hindi natatapos dito. Nagsisimula pa lamang ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kwartong iyon na dating silid ng kasambahay, sirang bentil, ador, amoy lumang kahon, ay hindi na ang tiita ni Lina. Nang isara niya ang pinto sa huling pagkakataon, dala niya ang maleta na hindi na puno ng pangarap, kundi ng mga laban na sinagupa at pinagtagumpayan. Hindi niya iniwan ang bahay na yon bilang takas. Iniwan niya ito bilang isang babaeng muling nakilala ang sariling pangalan, Dr. Lina Rosario, ina ni Aya. At sa Aya's Haven, sa gitna ng mga batang may espesyal na pangangailangan, doon natagpuan ni Lina ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa ladrilyo at bubong, kundi sa mga niting unti-unting lumalabas sa mga batang minsang hindi maintindihan ng mundo. Nang tawagin siyang mami ni Aya sa harap ng lahat, hindi na ito parang multo ng nakaraan. Ito ay katotohanang pinaghirapan niyang buuin sa pamamagitan ng sakripisyo, pasensya at pananagutan. Pero habang pinagmamasdan niya ang anak na masaya naglalaro sa bagong palaruan, may katanungang nananatili sa hangin. Kung hindi niya natagpuan ang bank statement na yon sa ilalim ng lumang kahon, kung hindi siya nagpursige kahit sinabihan siyang wala siyang karapatan, sapat na ba ang pagmamahal para buuin ang isang pamilyang pinaghiwa-hiwalay ng kasinungalingan? O may mga pagkakataon bang kailangan munang masira ang lahat bago tunay na makabangon? May mga kwentong hindi natin pinipili, ngunit ang paraan ng pagharap natin ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Ang kwento ni Lina ay paalala na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa kung sino ang nag-alaga, kundi sa kung sino ang handang lumaban kahit paulit-ulit na sinasabing hindi siya karapat-dapat. Kung may natutunan tayo sa paglalakbay ni Lina, ito. Ang hustisya ay hindi dumarating ng madali, at ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagsasama-sama. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapaalam sa mga taong nanakit sa atin. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Salamat sa pagsama sa kwento ni Lina at Aya. Kung nahawakan ng kwentong ito ang iyong puso, ishare ito sa mga kapwa mo, ina na maaaring nangangailangan ng lakas ng loob. At kung may sarili kang kwento ng pagbangon, ibahagi sa comments. Maaaring ito ang magbigay ng pag-asa sa iba. Naway patuloy tayong magkaroon ng lakas na lumaban para sa ating mga mahal sa buhay. At naway laging may pag-asa sa kabila ng sakit. Hanggang sa muli nating kwento.